sa dugo niya'y hinugasan. Ang ating kasalanan, ihanda ang ating loob. Kami ngayon'y handang lubos sa paglilingkod na niklod sa magnanakop na siya tumubos sa ating sala doon sa cross. Siya ay ipagdiwang natin sa buhay ay yakapin. Lagi natin alalahanin, siya'y namatay sa atin. Ihanda ang ating kami ngayon'y handang lubos sa paglilingkod na niklod sa magnanakop na siya tumubos sa ating sala doon sa cross. 38. Ang pag-ibig ni Kristo Jesus sa atin ay lubos na lubos. Sa sala tayo ay natubos nang malapit sa Diyos.
at kung ating luluwalhatiin, gawing mataimtim. Sa pangalan ng Amang Diyos at ng ating Panginoong Kristo, ang inyo pong kapatid ay nagagalak pong bumabati sa bawat sa inyo, mga minamahal na kapatid, ng isang magandang hapon at naway kapayapaan ang nag-aari sa ating lahat. Lalong-lalo na po na atin na naman pinapahalagan ang pagkakatipon na kung saan tunay po na sumasa atin ang pagpapala ng Ama. Lalo na po, Kanya na namang ipamamalak at ipapadama sa bawat sa atin kung gaano niya tayo iniibig, pinapatnubayan at ibinibigay lahat ang Kanyang mga pagpapala o biyayang tunay na tinatanggap ng bawat sa atin. Higit dito, kapatid, ay ang ating mga buhay upang ating siyang patuloy na lulatiin at pangliguran sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa hapong ito, ganun na lang ang labis nating kagalakan at tunay ding malwalhati at kaaya-aya na tayo tinutunghayan ng Ama doon sa sangkalangitan, ganun din ang Kanyang anak. At bago natin tunghayan na nakatakdang pag-aaral, ganun na lang po ang maalab na pagbati na ipinapaabot ng ating mga minamahal na kapatid sa parte po ng Isabela, Kalinga. Mga minamahal, lalong higit ang kapatid po natin na ulila, tunay po na maalab din at lubos ang kanyang pagkatanggap sa mga tulong at pag-ibig na itinagkaloob natin ng sila'y ika nga po lumisan ang kanilang amang mapagmahal at asawa. Lubos sila, kapatid, na nagagagalak sa inialay niyong pag-ibig, pagkaling at pagtulong. Minsan pa po, mga minamahal, bago po natin tungayin na katakdang pag-aral, niling yung tumayo tayo at mag-alay ng isang awit at panalangin. 5. Sambahin ang Diyos nating ilaw, purihin natin lahat ating ialay sa Kanyang ngalan, ang buhay, diwa at lakas. Ang Diyos ay naghihintay na Siya ay sambahin at laging paglingkuran ng lubos at taimtim ating asahan. Siya ang ating matibay na kanlungan. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong banal na harapan nangatayo ang iyong mga anak. Tanda po ng pagpapakumbaba at lalong higit Amang Diyos, kami pumupuri sa iyong dakilang pangalan. At tagado ka, Amang Diyos, na may angking kagalakan sa lahat ng iyong pagpapalang ipinagkaloob mo sa loob po ng isang linggo. At sa pagkakataong ito, Amang Diyos, nakikita mo na aming pinahalagan ang aming pong pagkakatipon upang sa magkakayo, pagpapasako, pagtalima sa iyong itinatuuso. Mga anak mo, Ama, nakarapat dapat sa iyong pagpapala. Dahil ang Amang Diyos,
aming pinapahalagan sa pagtanggap sa hapong ito ng inyong mga banal na aral upang sa magkagay lalong titibay at tatatag ang aming pananampalataya na kung saan amang Diyos magbubunga po ito ng aming kaligtasan at pagkamit ng gantimpala o ipinangako mong buhay na walang hanggan. Sana po Ama, sa aming pong pagkakatipon tunay po na magharit magtagumpay sa puso't isipan at kaluluwa ng bawat isa sa amin sa inihanda mong aral upang sa magkagay magsisilbing gabay, sandata upang sa magkagay aming iwawat-iwat sa iyong banal na harapan ang aming pagtatagumpay sa pagkikaya at pagtukso ng dyablo kung saan ayaw niya kaming mangaligtas. Tatapwat, salamat Amang Diyos sa iyong pagmamahal dahil ang tunay na dililingap mo kami upang sa magkagayoy aming makamtan ang iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Sana po Ama, sa aming pag-aaral, bigyan mo ng angking katahimikan, lubos na bukas ang aming puso upang sa lahat ay mga sulat sa aming puso't isipan at kaluluwa ang lahat ng iyong aral na ipagkakalog mo sa hapong ito. At labis kaming umaasa Ama na sa lahat ng aming panalangin, lalong-lalo na po ang mga kapatid po namin, nakasama po namin na nagkakatipon upang tanggapin din ang iyong banal na aral. Ganun din sa mga kapatid po namin na walang panahon upang makapagtipon dahilan po sa sila ay may mga sakit. Ama, haputin mo sa iyong mapagpalang kamay ang kanilang mga sakit na ito iyong lunasan. At kung Amang Diyos ay tunay nang hindi na malulunasan ito, pilingin po namin na aliwin mo sila at sa lahat ng bagay tunay na lingapin mo. At sa mga kapatid po namin sa iba't ibang mga dako ng bansang pinagkalooban mo ng pagpapalama, sana po gabayan mo sila at patumayan at huwag pabayaan. Ang lahat ng ito Ama, sampu ng di masambit ng aming mga bibig at labi na aming inihiling ito na may angking kapabugan, kapakumbabang. Amang Diyos, siling po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng dakilang pangalan at karapatan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, nagawang pagsamba noong nakaraang linggo, ikapito ng Pebrero, taong kasalukuyan. Mga awit na pagsamba bilang 34 at 36. O sa nagsimula ang pagsamba, ika-2:50 ng hapon. Awit ng panalangin bago magsermon bilang 10. Nanalangin ng kapatid bago magsermon sa kapamahalang Rogelio Cabayan. Nabasa ang akda na pagtibay, buod ng sermon, ang pamamaraan na ginawa ng Panginoong Diyos upang manatili ng tagapamagitan ang Panginoong Kristo hanggang kawakas. Kapatid na nangaral sa kapamahalang Rogelio Cabayan. Awit na panalangin matapos ang sermon bilang 2. Nanalangin ng kapatid bago magsermon, kapatid na Grace Gonzales. Awit na paghahandog bilang 2. Nag-alay ng taos puso paghahandog, kapatid na Bernard David. Doksorehiya bilang 1. Bilang ng kapatid na Dumalo, 14. Laga ng koleksyon, 785 pesos. Kapatid na nagawad ng bibisyon, tagapamahalang Rogelio Cabayan. Oras na natapos ang pagsamba, ikaw 4:50 ng hapon. Gumawa na akda, kapatid na Pagkas. Mga minamahal na kapatid na bago po akta, kung ano man po napansin yung pagkakamali kaya sa ating pong narinig, sa pagbasa ng akda, sana po'y ating wato upang ito'y ating pagtibayin. Kung wala akda, ay ating pagtibayin. At ngayon, mga minamahal ang panahon upang sa magkagay, atin pong ihanda ang ating sarili sa pagtanggap ng aral na inihanda ng Amang Diyos sa hapon ito upang lalong titibay at tatatag ang ating pananampalataya. May pamagat na ganito: walang dako patungkol sa kaligtasan kahit kailan, kundi ang itinuturo ng banal na kasulatan. Sa kahalagahan po ng kaligtasan, wala kang dapat batayan o saligan, kundi lamang ang mga itinuturo o nangatutulad na salita ng Amang Diyos. Dito po sa banal na kasulatan unang Biblia. Dahil sa ating kapanahunan, napakaraming taon na po ang lumipas na kung saan may ating nalalaman at nagpapayag na babalita, mga pantas, marurunong o matatalino mga ngaral,
na kung saan nagiging batayan ng karamihan na sila'y mga liligtas sa angking karunungan ng mga ngaral. Datapot hindi ito ang magiging saligan at batayan. O kung minsan, yung ika nga po nakikita ng ating dalawang mata. Sa kung saan, napakarami ang kanilang tagapulong. At ang kanilang bahay dalanginan o bahay sambahan, mga minamahal na kapatid, ay tunay na nakakapanghikayat na napakalalaki, napakaganda sa amang sulok sa sanglibutan. Ito ang halos pinapahalaga ng napakaraming tao at ang higit sa lahat, pananampalataya ayon sa karamihan na nakatutulong kahit sa panahon ito, lalong-lalo na po sa kahirapan. Ito ang nagiging bunsod, kapatid, ng karamihan halos hindi makita, ni halos hindi maunawaan ang kanilang saligan sa kaligtasan. Datapwat sa apong ito, tunay na naman na ipapamala sa atin ng Panginoon upang sa magkagay wala kang dapat na ika nga po ikakasira sa iyong pananampalataya. Kundi magpupuma ito ng may angking katatagan at katibayan nang sa magkagay iyong panatilihin na patuloy mong walakiin at paglingkuran ang Amang Diyos. Dahil ang mga minamahal na kapatid, saan ka man mapapuntang dako, ay nariyan ang iba't ibang napakaraming pananampalataya. At hindi lang yan, mga minamahal na kapatid, napakarami rin. Ika nga po, mga tagasunod. Isa atin, mapabilang din tayo, kapatid, sa pananampalataya na kung saan, sabi nga po, saligan ngayon at batayan ang itinuturo o mga kasulatang ipinapahayag, ipinangangaral ng mga ministro, guro at iba't ibang katawagan yung ikangay nangangaral sa salita ng Diyos. Ngayon, kapatid, lang sa magkagay ating maunawa ang lubos, bakit ang itinuturo ng banal na kasulatan lamang ang maaring magbigay ng buhay na walang hanggan? Dahilan sa karamihan, wala na po. Iyon ang isikasay o alisin sa kaisipan, puso at kaluluwa natin ang iba't ibang bagay. Kundi ang nilalaman ng banal na kasulatan lamang ang maaaring magbigay sa atin nitong pangakong buhay na walang hanggan o makakamtan po natin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Kaya dito upang mapagtibay po kung bakit, narito po, ulat ni Ebanghelyo ayon kay Juan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, Kapitulo 20 po, talatang 20 hanggang 31. Gumawa rin na si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Kita mo, kapatid, may mga ginawang mga tanda at iba't ibang gawaing pagganap ng ating Panginoong Kristo nang siya'y narito sa ibabaw ng lupa sa pagkatubo ng kanyang Ama upang ipangaral ang kalooban ng Ama at mga salita niya. Tatapwat, hindi na nga tutulat yun. Bakit hindi na nga tutulat? Dahil ang kapatid, hindi angking pag kami ng kaligtasan yung mga bagay na yun. Tatapwat din natulat. Ano? Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak na Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay may magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ito, kapatid, ang natulat. Nagaya nga nagpakilala yung aral nga nakarang linggo, nagpakilala ng ating Panginoong Kristo. Anong pagkalam nyo sa anak ng tao? Marami ang tinuran ng mga lagad. Nakapwat na nang tanungin ang mga putol, tumayo o tumago. Si Simon Pedro sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At doon, sinagot ng ating Panginoong Kristo si Apostol Pedro, mapalad ka, Simon, dahil hindi sa laman at dugo tunay na ipinagkaloob ang iyong pagkalan, kundi ang banal na Espiritu siya nangagpayat sa iyo ng bagay. Kaya dito,
Ito kapatid na tulad, ating sampalatayanan ang ating Panginoong Kristo na Kristo ang anak ng Diyos na buhay. At sa pagsampalataya natin dyan, doon na magkakaroon tayo ng pag-asang makamit ang buhay sa ating pagsampalataya, lalong-lalo na po sa kanyang pangalan. At sa labis ng nakapangyayari sa ngayon, maraming pananampalataya. Dito pa lang sa pagsampalataya sa ating Panginoong Kristo nangahulog na. Dahil napakaraming nangangaral na kanilang ipinapaunawa na kahit ang ating Panginoong Kristo, siya rin ang Ama. Doon pa lang, hulog na. At bakit kasi? Ganito ang naging panuntunan, kapatid. Nawari bagay kahit pangangaral, kahit ano, kahit pari o da't ibang katawagan, Biblia rin. O ba na nakatulatan din ang saligan ng kanilang pangangaral. Narito po, ito ang matibay, mga minamahal na kapatid, nakatibayang tunay na wala sila sa daan ng katotohanan. Lalong higit, tunay na hindi sila nangatuto sa mga salitang ito. At lalong higit, hindi nila napag-unawa. Bakit? Tulad po na Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, talatang 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliwin ng mga kasulatan ay mga karuntan ng pag-asa. Ito kapatid, pari-parihas ng mga ngaral, hawak ang Biblia. Datapot, bakit iba ang ipinapangaral? Bakit iba ang pinasasampalatayan ng napakaraming pananampalataya? Dahil ang kapatid, sa mga katulatan ito, hindi sila nangatuto. Nakita mo kapatid, wari bagay nag-aral ang mga ito, pero katotohanan, hindi sila nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Nagkaya rin ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang mga ito, laging nag-aaral, dapat hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ang kaligtasan, yung pagkaalam ng katotohanan, ibig sabihin, naturuan, nakatuto sa kasulatan ito. Bakit kasi? Tunay nga bang saligan ito kapatid? Ayon po kay Apostol Pablo sa kanyang sulat, dito po kay Timoteo, ikalawa po, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito kapatid, ang katulad kinasihan ng Ama na kung iyong tunay na gagawin ikaw nga'y tinuruang lubos. Dahil itong katulatan to na kinasihan ng Ama, matututo ka, sasansalain ka, sasawain ka, at tunay na ipagagawa tayo na maging lahat ng gawain mo ay pawang sa kabutihan, kagandang akal at kapanalan at katotohanan. Yan ang bunga po nito. Datapot ang nakikita natin, karamihan, hindi na natuto. Binabasa, datapot, kanilang ika nga po, tinatalikdan o itinatakwil. Yun ang masakit eh. Nababasa nila. Pero hindi naman nila ginagawa, kundi tinatakwil pa nga. Lalong higit ano na lang po. Sabi mismo ng ating Panginoong Kristo, O Amang Diyos, magmula ng una, ako ang Diyos na mapanibuguin, huwag kayong luluhod. Sinabi pa, huwag kayong luluhod, huwag yung purihin ang mga larawang inanyuan o mga Diyos-Diyosa. Hanggang ngayon, napakalipat ang napakaraming taon. Meron ng bagong tipan, kahit sa bagong tipan, sabi na nga, mas mabigat pa, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosang ito. Nakita mo kapatid, bakit ngayon? Siya pa rin ang nakikita natin sa lahat ng mga gumagawa. Lalong higit, palapit na naman po ang napakadakilang layon at tungkulin na gagawin po natin. Sa pakikipagkaisa sa katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo.
Na ito ang napakalaga bilang kabahagi tayo sa katawan. Na yan ang iglesia at yan ang iglesia pag-aari ng Ama at ng ating Panginoon Kristo. Bakit kapatid? Ano ang kasulatan ito? O ano ang aklat na ito? Na ating papahalagan ng lahat na nakasulat na ito? Na tunay na ikatututo natin, sasansalain tayo, sasawayin tayo upang ang lahat ng bagay na ating gagawin ay lahat pawang tunay na bunga ng mabubuti. Ayon po rito kay Propeta Isaiah, Kapitulo 34, talatang 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinitan sila ng kanyang espiritu. Nakita mo kapatid? Itong aklat na ito ang aklat ng Panginoon na hawak-hawak na lahat ng mga ngaral. Nagtuturo ng salita ng Ama. Ang uto ni kahit mga membro, kahit dumirinig ng saliksikin, ibig sabihin basahin yan. At sinabi pa sa atin, tunay na hindi magkukulang. Kailan pinisad ng Espiritu at tunay pong iniutos ng kanyang mga bibig. Kaya kapatid, napakahalaga to. Hindi na nga magkukulang. Hindi na mga kakailangan ng ibang. O kita mo, pero ang ibang mga ngaral, yung kinakailangan nito, yun ang kanilang ipinapayag at ipinapangaral. Malayong malayo kapatid sa tamang daan patungo sa katotohanan. Kaya nga't kapatid, salamat sa Panginoon sa lahat ng bagay nito. Lalo higit, ito kasi ang siya marapat nating sandigan kung bakit ang itinuturo lang ng banal na aklat lamang ang maaring makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kailan po ito kapatid na marapat pahalagan ng napakaraming tao. Ito po sa sulat na Apostol Pedro, Kapitulo 1, versikulo 23 hanggang 25. Unang sulat po na, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binding nasisira, kundi sa walang kasiraan, nasa pamamagitan ng salita ng Diyos na bubuhay at namamalagi. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapot ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Kita mo kapatid, ito yung mga ating narinig ng mga ating mga ministro ng aral. At ito ang ating sinampalatayanan. Tignan nyo, napakahiwaga po nitong aral na ito. Unong talatang ito. Na nang ikaw ay pinanganak na muli. Saan? Sa tubig at espiritu nung ikaw ay lublog sa napakaraming tubig. At nang matapos, kapatid, ipinagkaloob na sa iyo ng Ama ang binhing walang kasiraan. Nagaano man kapatid, kitang-kita natin itong katawan natin na galing sa labok ng lupa. Babalik yan. Datapot sa iyo pagkapanganakan muli. Tunay na po, ipinagkaloob sa iyo ng napakaiwagang pag-asa. Makamit mo. Dahil may kasiraan man niya, pero yung nangakaloob na tao, hindi na po masisira. Dahilan ikaw ay pinanganak sa walang kasiraan. At nakita niyo kapatid, ang kahalagaan, ang lahat ng laman, napakaraming laman, pero ang ililigtas lang naman ng Panginoon ay mga tao ni kanyang nilikha na may angking laman. Kita niyo kung gaano kalarawan na walang kahalagaan, walang iniwan, damo ka lang sa harapan ng Ama na natutuyo. At yung angking puri o karangalan mo ay gaya ng bulaklak ng damo na natutuyo. Anong kahalagaan nun kapatid? Nawari bagay, may angking kabulukan, may angking walang kahalagahan. Itong templong nakikita na ito,
Datapwat salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang mga salita na tunay na nabubuhay at namamalagi. At yun ang ating sinampalatayanan. Kaya, kaligsabay nun, ikaw ay bininyagan. At doon na nakamtan ang isang napakahiwagang proseso na hindi bumabati sa ngayon, pero pagdating ng araw, bibihisan ka ng walang kasiran. Dahil ang lahat, kapatid, kahit masasama, mabibihilisan din ng walang kasiran. Datapwat iba ng destinasyon ng masasama. Dahil lilipulin sila magpakailan-kailanman. Madagat-dagat ang naglinigas ang apoy at ang apoy na doon. May pagtika nga po, pag nangalit ang ipin at pagtangis. Wala ng araw, wala ng gabi, kundi magpakailanman, kapatid, na nalublob ka doon, na umiiyak o tumatangis at may pagngangalit ang ipin. Datapwat sa mga karapat-dapat na magmamana sa karera, doon wala ng bagay na hindi mo na gugustuhin kung ang lahat ay ibigin mo. Yun ang gantimpala ng kaligtasan, kapatid, na kung saan titignan nyo, ito na po, isang bukas na klap, isang bukas na katibayan, na kung saan, kapatid, kitang-kita ng ating dalawang mata. May dalawang pananampalatayang sinasabing napakalaki. Anong ginagawa ng mga ito? Kanilang binibinyagan o binabautismuhan o ipinapanganak na muli mga bata na hindi man lang nakakaunawa, hindi man lang nakakarinig ng mga salita ng amang Diyos. Nakakarinig sila dahil ang dala ng mga magulang, pero hindi nila napag-unawa. Tapos bibinyagan, Diyos ko, wala sa daan ang katotohanan ng bagay na yan. Kaya dito pa lang, dito mo na malalaman kung sino ang karapat-dapat na mangaral sa mga salita ng Diyos upang sa magkagayon. Maaari mong kamtin ang pangakong buhay na walang hanggan o gantimpalang nakalaan sa mga tumatalima, nagpapasakot sa mga utos ng Amang Diyos. Ngayon, mga minamahal na kapatid, mayroon kayang naglalayo, naglagay ng iba maliban sa mga natutulat. Ito, meron pa mga tao na karamihan na kung saan naglalayon sila, kapatid, na maglagay ng iba maliban sa mga natutulat. Marami. Bakit? Dahil mismo ang ating Panginoon Kristo nang isugo ng Amang Diyos dito sa sanglibutan, ano ang unang-unang ipinayo sa lahat ng kanyang mga lagad? Lalong higit, hindi naman tayo naisilang noon, pero salamat sa kasulatan ito, ibinabalita sa ating kapanahunan itong bagay na ito, na kung saan tunay na pinapayuhan tayo mag-ingat. Sa paano para na mag-ingat tayo? Ito po sa Matthew Kapitulo 7, talatang 15, kapatid, ito ang ating matutunghayan, na naglalagay sila ng ibang mga kasulatan na hindi naman po karapat-dapat sa kaligtasan o pagkamit ng buhay na walang hanggan, kundi kapahamakan o kaparusahan na naghihintay sa kanila. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa datapwat sa loob ay mga lubong maninila. Kita mo, kapatid, ha? Sa angking katayuan at katangiang makikita mo sa kanila, tunay na mapangangaka o mapapahanga ka sa makikita mo sa kanila, dahil na tunay po na ang kanilang mga damit ay tunay na damit na kala mo'y tunay na karangalan, pero kalupala nila mga lubong manilila o masasama. Kapatid, pag-ingatan. Dahil ang dala-dala ng mga ito ay hindi sa kaligtasan, kundi idadamay ka sa kapahamakan. At gaya na nga ng sinabi ng ating Panginoong Kristo sa mga taong nagpapakita rin ng po pagluwalhati sa Panginoon. Pero sa kakakitaan ng tunay na ang bawat puno o tao ay nakikilala sa kanyang bunga o kanyang mga gawa. Dahil ang puno makikilala mo yan sa kanyang bunga. At ang tao rin sa pamamagitan ng pananampalataya nakikita sa pamamagitan rin ng gawa. At ang makita nga ng ating Panginoon Kristo, ang mga bagay nito tunay po na sinaway
ang mga taong ito na nagsasabi. Ganito po, dito po sa Juan, Kapitulo 8, talatang 40 hanggang 44, datapwat gayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos at ito hindi ginawa na Abraham. Nakita mo, nung mangaral na sa mga salita ng Ama, anong ginawa ng mga taong ito? Pinagsisikapan siyang patayin. Pero ano, sinabi ng mga ito? Sinabi pa ng ating Panginoong Kristo sa kanilang pagsisikap na patayin siya, ginawa ninyo ang gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inanak sa pakikiapit. May isang ama kami, ang Diyos. Kita mo? Nang sinabi, ginagawa nyo dahil hindi nga makatarungan at makatwiran o makatotohanan ang ginagawa. Pinapapatayin nila yung nagtataysay ng katotohanan. Pero sabi nila, hindi kami anak ng pakikiapit. O ibig sabihin, matutuwid sila. Meron din silang amang Diyos na gaya ng ating Panginoong Kristo, isang ama Diyos. Pero anong sabi ng ating Panginoong Kristo sa kanila? Sinabi sa kanila nito, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Kita mo kapatid, kung kayo nga'y yung ama nyo, ama ko, ibigin nyo ako. Dahil wala akong pinagmulan kundi sa amang Diyos at kanya sinugo ko upang sa magkakagawin ang kanyang kalooban. Dapat iba ang pagtanggap nyo sa akin. Bakit kasi? Dito sa Corinto 3, bakit hindi nyo na napag-unawang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Wala sa kanilang puso't isipan ang pagtanggap sa salita ng Panginoon na kahit katotohanan. Kaya anong sabi ng aking Panginoon dito sa kanila? Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang mga naik ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa na ang una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Nakita mo kapatid, tunay na magkakaiba gaano man ang sinasabi ng napakaraming taong mananampalataya. Ama rin namin ang ating Panginoon Diyos. Pero katotohanan, nakikita sa kawan. Sa papanong parang na mapapatunayan natin ang bagay na ito kapatid. Ito na po, lalong-lalo na po sa ating kapanahunan. Na ang kapanahunan ito'y tinutukoy ng banal na kasulatan na kanyang ipinapaliwanag, pinapaunawa na itong panahon ito, tunay na huling panahon na po. At itong panahon na ito, ganito ang mangyayari sa napakaraming tao. Lalong higit, yung hindi o wala sa katotohanan ng pananampalataya na magkakamit ng kaligtasan o magkakamit ng buhay na pangakong buhay na walang hanggan. Dito po sa sulat ng Apostol Pablo sa ikalawang kay Timoteo, Kapitulo 4, talatang 3 hanggang 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga at magsisipagbuntot sila ng kanilang sariling mga burong ayon sa kanilang sariling masasamang tita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa kasta. Nakita niyo kapatid? Hindi na nila nanaising pangdinggin ang magagaling na aral o salita ng amang Diyos. Dahil may katina ang kanilang mga tainga at ang gusto nila ay yung ibaling sa mga katat. Napawang kasinungalingan, walang katotohanan. At ang masama nito na makikita, ano kapatid? Magbubunton sila ng guro na ayon sa kanilang mga masasamang kita. Sa paanong paraan? Kita nyo ang mga kumatayo ngayong bagong mga ngaral? Pinipili yung pananampalataya na kung saan kung kaya mo, ika nga maraming asawa at kaya mo, tustusante, pwede na. Ang pananaklat, kapatid, nang mula pa sa pasimula. Hindi gayon. Sabi